wants one more game! Who is gonna move forward? Is it Falcons now, or are we gonna go to game number 7? Casters, let's go! Papalapit na ata ang prime time sa San Juan sa pagpasok natin ng game number 6 dito sa Land of Dawn, kung saan nagtatapat in an elimination match patungong Grand Finals ng Onyx Philippines and Team Falcons. Malalaman na natin kung paano nga ba magpapatuloy ito sa pagpasok ng game number 6. Do or die para sa Onyx Philippines. It's 3-2 now at isang panalo na lang ang hinihintay ng Team Falcons para mapabilang sa Grand Finalists at makapabilang din sa pagpunta sa Paris para i-representa ang Pilipinas. This is gonna be intense. At dalawang world champions ang ating pinapanood ngayon. So far, dalawang aggressive na mga mid lane and roam tandem na rin ang nagsusuntukan dito sa mid lane. Joshi, what can we expect in the early game sa crucial game 6 na ito? For this early game, merong edge ang Team Falcons knowing na ang hawak nila ay Hilda. Nandun yung constant threat doon sa jungle camps ng isang Leomord, and also with the Guinevere na ngayon lang na-pick out of all those 5 games na nagdaan, ngayon lang pinansin ng Team Falcons. This could be the differential that Falcons need para makapag-control at makapag-snowball na mabilis. Look at Ogwen. Wow, and katulad ng sinabi mo, no, snowball nga talaga ang hanap ng dalawang ito, and back-to-back Eve games as well. Para dito kay Haji na napakaganda na naging performance kanina in game number 5, kaya may expect natin na mainit pa rin ang kamay ni Haji when it comes to this hero. Pero ang pinagkaiba naman ata ngayon ay hindi na hard catch ang gusto ng Onyx Philippines. They have a lot of sustain sa kamay ng Alice ni Kirk at pati na rin sa gatot catcha ni Brusco. And I think I could say the same thing para dito sa kupunan ng Team Falcons. They have Ogwen as the roamer na posibleng makapagbigay ng information, pero yung palakol niya lang talaga ang magiging mini crowd control skill. Aside from the real world manipulation na posibleng bitawan ni Haji, pero as a crowd control skill, ayaw mo na basta-basta gamitin lang yung big ticket ultimate gaya nun. Wow, at nauna pa ang side ng Team Falcons dito at mapepwestuhan na rin ni Flap ang turtle na ito. At dahil nga nauna ang side ng Team Falcons, parang mahirapan nata mag-contest ng Onyx. There's gonna be a bravest fighter already. May iwasan bahagyan ito si King Kong, pero napakaganda ng zone ng Team Falcons at makakabutas pa sila ng isa, posibleng dalawa, kasi pinagsama na. Makakatakas ng bahagya itong si Kirk matapos siya gamitin ang Throne of Ruin, but that's a kill and a turtle para sa Falcons. Hindi nagamit yung revitalize si Brusco dahil doon sa mini stun and beautiful. Oy! Pagtatalon ang bansag ng Falcons kay Savero. He is down. Saan ang galing yung ganitong classic aggression ng Team Falcons? Dahil sa information na binibigay ni Ogwen, knowing nakita niya lahat, kita niya yung mid trio ng Onyx Philippines, na pe-prevent nila yung aggression na pwedeng gawin, and look at Ogwen once again. Pero nakakatakas pa rin naman siya at may pagtalo na naman na gagawin si Kyle. Babawian naman siya ni King Kong at yun ay ata ang kanyang magiging katapusan. Dalawa na naman ang pinagsama si Ogwen. Ang susunod, counter punch mula sa Onyx. Ang ginawa nila para mabababa sa daan-daan lamang ang kalamangan sa gold. At hindi nag-overcook yung Onyx doon. Matapos sila manalo ng team fight, hindi na nila ni-risk na mag-invade sa purple. And yun naman yung hindi nagawa ng Team Falcons. Sila yung nag-overextend. Ogwen, nung nahuli siya nung Unbreakable and even yung buhat ni Super Friends, okay na yun for Onyx dahil enough na yung crowd control time na yun para pabagsakin yung Hilda na hindi na nakapag-heal up itong si Ogwen, and eventually nahabol pa itong sila Kyle. And even si Kyle, nung namugat siya, hindi na siya nakatakas, na expend niya na yung second phase ng kanyang spatial migration, kaya naman wala na siyang way para tumakas against Onyx. Medyo even na nagiging tagpo. 900 gold lead for Team Falcons. It may seem na malakihan for the early game, but for Onyx, it's just 1 kill away para makuha yung lamang. At iisang, actually, lahat ng mga battle spells sa ating XP later sa magiging available sa upcoming turtle fight natin, kung saan ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons ng malinis. Ang tanong ngayon para sa Onyx Philippines ay kung magko-contest ba sila ng maaga dito. Mukhang ang sagot dito ay oo. Ang ganda ng pwesto ni Brusco. Pero magre-reset muna sila nitong pangalawang pagong. Pero yung RWM ay bibitawan na naman yung Crimson Beacon ay gagawin din para makatakas kahit papano. May ipapatong na naman at atakihin na ng Onyx Philippines. Kasama mo pa yung Throne of Ruin na nagmula dito kay
kay Kirk pero buhay pa rin si Flap. Sinuzone niya na lahat. Ginagawa niya ang kanyang makakaya para hindi siya mamatay at makapagkaroon pa ng oras ang Team Falcons. Pero naubusan siya ng time para mabuhay sa laban na yun. Natutuloy-tuloy na naman ang Team Falcons para makapag-disengage. And Onyx now controls the river. Samahan mo pa yung King Kong na makakapag-secure na ang pagong. May Violet Requiem naman. Makakatakas pa rin si Kyle. Walang mapipick off sa Onyx at kuha nila ang pagong. And Onyx with a massive win sa teamfight na yun at itutuloy pa ata nila. Hinahanap nila si Ogwen. Phantom Steed na gamit na rin. Looking for the Falcons nest. Pero mukhang hindi na nila papasukin ang jungle pa. Pahinga na muna para sa Onyx Philippines. That's a turtle and a couple of kills. Ganda rin kasi na ginagawa ni Kirk dun sa likod. The moment na pumasok si Flap, na-delay yung pag-take ng Falcons dun sa objective, making it possible for Onyx to turn things around. Power of Wilderness wala kay Ogwen could be a death blow para kay Kirk. Pero nabuhay pa din naman siya. Now looking at Savero. Tinuluyan gamit yung Blazing Duet pero may pantakas pa kaya si Savero. The answer is yes. Dahil nandyan na si Kuya King para umalalay sa kanyang kakampi. Oo, at may Purify pa nga siya doon. So kung sakaling tumama man yung mga abilidad ni Kyle, ay makakatakas pa rin naman si Savero bagamat mapipindot yung Purify. Meron na tayong isang objective para sa Onyx and Falcons. At sa tagal ng laro na ito ng 6 minutes, 1,000 lang talaga yung hawak na kalamangan ng Falcons. Hindi na umalis doon. Napakalaking factor yung ginagawa ni Super Friends na paulit-ulit niyang ginugulo kung sino man yung humaharap from Team Falcons. Kailangan din i-maximize ng Team Falcons yung range na meron si Haji over the Shushin. Kailangan perfect timed, perfectly positioned. Lahat ng mga binibitawan na skills and Ogwen must not overcommit. Kapag wala siyang flicker, kapag wala siyang first skill, kasalanan para sa Team Falcons, para kay Ogwen rather, na lumaylay pa itong si Ogwen doon sa kampo ng Onyx Philippines. Because again, we're looking at Onyx with the Gatot Katsa and the Shushin. Napakataas ng punish potential. Oh yeah, and para naman sa ating mga gold gainers dito, Joshi, parang magkaiba na naman ang nagiging ruta nila dito in terms of their items. Golden Staff ang rekta dito para kay Super Marco. Meanwhile, para kay Savero, para mga pupunta muna siya sa kanyang corrosion. And I feel like that's a big difference in terms of DPS. Pero sa paparating na turtle na ito, Onyx Philippines ang mauunang humawak. 5v4, ito kalahati na naman ang buhay ng pagong mo. Ang bibitawan na to dahil biniblitz ng Onyx ang major objective. Makukuha nila ang 2 sa 3. Ngayon naghahanap sila ng conversion. It's gonna be Kyle na makikita nitong si Kirk. Pero si Ogwen ay aalalay din naman. Hindi na biglaan. Pero si Brusco simply face-checking the rest of the members of Onyx Philippines as we speak. It's gonna be another 1.1k gold na hinahawakan pa rin nila. Yung Crimson Beacon, mababato si Ogwen na makakapag-flicker din naman ng biglaan. Wow! Set their sights on Flap. Nabinato na ang kanyang espada at sa dami nang nangyari mo kung wala na naman magkakamatayan. Pero yung RWM na naman! Aray ko po! Si Haji ang nagsimula at nagtapos ng lahat! Pero teka lang si Kyle, naghahanap pa ng tugo. Wala ng Phantom Seed si King Kong. At mukhang naghahanap pa ng chance ang Falcons sa patagalin ng laro. Pero mukhang hindi na nila itutuloy pa ang laban sa baba dahil nakakarami na rin si Super Marco sa taas. Team Falcons is just playing the Moscow game. Hanggat kayang patagalin nung 4, hanggat kayang pumalag, hanggat hindi sila namamatayan, hindi gagalaw si Super Marco kung nasan man yan dahil ito yung laro ng Moscow. Yung constant pressure doon sa opposite lane kung saan nangyayari lahat ng laban. This is how they will outpawn that Lord. Aray ko! Nakabawi pa ang Onyx. Getting a massive kill onto Haji. Ibig sabihin yan ay medyo makukuha nila pabalik ang control. The 3k gold lead almost cut into 2,000. Kung nakakabawi pa naman ang Super Family dito. But this was a great find na nagmula sa Onyx Philippines. Talagang nakuha nila yung medyo out of position na hero. Pero kahit wala sa posisyon, pwedeng malagay sa alanganin itong si Super Prince na kahit papano ay meron naman ng stacks. But those lanterns are gonna be enough para makakuha sila ng kaunting lupa sa mapa, taking that top turret down and maybe even more. Kasi si Savero hinahantay si Marco. Si Ogwen ay ibabato na naman at si King Kong nandun lang sa kabila. Tatalon ba si Flap? Mukhang hindi yata ang kasagutan and that's gonna be the end of it all. Hindi pa ata mag-GG dito ang side ng Team Falcons. Masasaktan lamang ako si Super Prince. Na naman ang pagtalon. Sinama na naman si Super Prince sa hukay pero yung talon para makatakas ang ginawa nitong si Brusco. Meron man siyang flicker. Hindi
hindi niya yun ginamit kasi alam niya na for the greater good ang major objective. And that's the Lord, I think. Para sa side ng Team Falcons, mahihirapan talaga ang Onyx na lumaban dito nang wala si Super Prince. At napakadelikado kung sakaling i-rest nila mag 50-50. Pero kung gusto ata nila delikado, ilalaban ata nila to. Nilalaban na talaga nila ng tuluyan. Si Kirk na naman na malalatagan ng sandamakmak na damage. Pero nandun na naman ang free hit sa may padalikuran. Yung revitalize na ginamit. Hinati nila ang Onyx. At yung Team Falcons na naman sa tulong ni Flap. The Cannon event is happening for Team Falcons. At ngayon, walang ibang team sa frame para kunin ang Lord na ito. And that's the first Lord secured para sa Team Falcons. At irerekta nila ang mid lane plus the invade doon sa purple. Makukuha pa naman ito ni King Kong pero matagal-tagal pa bago mabuhay si Brusco. Kaya naman itutuloy na rin na ang mid lane turret para dito sa Team Falcons. Isang tore na naman ang papagsak. Dalawa na naman ang mahuhuli. Si Super Prince, delikado, wait! Pero nabaliktad itong sitwasyon kasi may AOG na naman nabibitawan si Flap. Yata ako naman nakakita ng hilinga. Nagsasama-sama na naman ang Super Family dahil ikakasa nila ang laban na ito. What a way to counter-attack. Pero si Kyle ay buhay pa kontra dito ng tatlo na hinahabol na naman siya. Pero wala na yata siyang pupuntahan pa. Onyx Philippines with a crucial counter-attack to stay alive in the tournament. Equalized ang laro dahil sa team fight na yan at makakadepensa pa ang Super Fam. Because of that, hindi mamamaximize ng Team Falcons yung Lord na hawak nila. Onyx Philippines knowing what to do at the rightest moment. The moment na nakatakas sila doon sa RWM at tinanggal ni Haji yon, it's go time. Nabuhay na rin naman si Kirk. Mataas na yung frontline. Napakakunat na rin. And hindi pa kinakaya ng damage si Super Marco na tunawin lahat ng nasa harap ng Onyx Philippines. That is why they have the license to chase down. At saka kung iisipin, yung 3,000 na lamang kanina at pati na rin yung Lord ay na-cut down na muli sa 1,000. Ibig sabihin yan ay pwede nang lumaban ng Onyx Philippines sa isang patas na 5v5. Kanina-nina lamang ay hindi na nila pwedeng gawin yun. Pero dahil sa napakagandang pagpasok ni Kirk doon sa pinakauli nilang team fight, ay narito na rin ang core items sa kamay ni King Kong. Mahirapan din ang Falcons if they will give up this position for this Lord. 72 seconds pa naman, matagal-tagal pa. For them, kasalanan na magpuwersa ng team fight dahil lamang pa rin naman sila sa control sa mapa. But for Onyx Philippines, if they happen to find an opening, if they happen to find someone na matatarget, even if it's Pulap or Ogwen, it's go signal for them to try and take this position for this Lord. Savero baiting himself doon sa bottom lane, tapos may nakahandang King Kong, Super Prince at Brusco sa tabi. Oo, big item progression din para dito kay Super Marco. Available na ang kanyang Wind of Nature. Meanwhile, para naman dito kay Savero ay mukhang re-recta siya sa kanyang Malefic Gun, which means na yung susunod nating team fight ay hindi pwedeng basta-basta pumasok si King Kong at Savero sa mukha ni Super Marco, considering na meron siyang iilang segundo ng invulnerability sa physical damage. At pasisilip po natin yan sa ating Infinix in-game equipment. 20 segundos bago magsimula ang pangalawang Lord ng larong ito. Ang huling Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons at napasama pa ang Falcons Nest dahil sa nangyari doon. It's been a push and pull sa pagitan ng dalawang kupunan na ito. Kanina'y lamang ang Falcons ng halos sapat o 3,000 pero nabawi yan sa isang iglap ng Onyx Philippines para idikit ang laban na ito. Control na naman nila ang River as they transition towards the Lord. Kaya na nga, Malefic Gun para dito kay Savero. Ang River ay kontrolado ng side ng Team Falcons. Sinusubukan ni Brusco magbigay ng espasyo para sa Onyx Philippines. At hahawakan na nga ito ni Savero. This is the second Lord of the game kung saan pwedeng mabaliktad ang laro na ito. Super Marco na sa gilid at kita siya ng Onyx. Pero nangangalahati na ang buhay nitong Lord. Is it gonna be enough time para makapag-dish out sila ng damage? Getting it again para sa kupunan ng Team Falcons. Pero yung Storm of Ruin ay bibitawan na naman ni Kirk. May pagtalo na naman nagkakawin sa mga members and Brusco's gonna be going down. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. It's gonna be preheated para kay Super Marco. Nagkakalunan ang Onyx. One by one they go down. And they are down to just 2. Buhay pa ang machine at nakuha nila ang Lord. Crucial retribution mula kay Kyle, and that perfect timing can give them a ticket to the Grand Finals! At ito na ata yun, ang alab ng damdamin ng Team Falcons, ang pagliyab at pagsayaw ng Team Falcons patungo sa base ng Super Fam.
Kumakapit pa rin ang Onyx. Buhay na ang halos 4. Kakayanin kaya nila na gusto ng makatapat ang iba sa mga members ngayon ng Team Falcons. Pero nag-dish lang ng damage. Tapos Ogwen bigla is down. nawala si Ogwen. It is still a-okay. Biglang bumabalik sa Onyx. Nawala na naman si Flap. At nandun, just like that, 2 heroes have been taken down and Onyx is still alive. Primetime MLBB, 14 minutes in, akala ng lahat ay kaya nang makuha ng Team Falcons ito pero nakahanap ng pwesto ang Onyx Philippines. Pamatay, sunog mula sa Onyx Philippines, getting the 2 sustain heroes na kinakailangan ng Team Falcons para dun sa mga clashes. It's good sign from Onyx, a breather. At sila naman ngayon ay may lisensyang lumabas. Kaya nilang lumaban. Wala pa't matagal. Nandyan na si Ogwen pero 5 seconds pa para kay Flap. Uy, Kirk! Medyo malalatagan siya. Damage Naku po, na naman ang naku po! HP. Ando naman yung RWM pero makakatakas siya ng mabilisan. Hindi makakarespo kaagad ang iba sa mga members ng Team Falcon. So doon hihinto ang laban. Again, 2 inhibitor turrets are finally down pero 10-10 ang ating kill score. So team fights are of the essence. Medyo mahihirapan na team pa ang side ng Onyx Philippines sa susunod na Lord fight natin a minute from now. Joshi, kung titignan natin ang mga inhibitor turrets, lahat ng yun ay stacked against Onyx. Dalawa na lang ang natitira doon sa Onyx Philippines. That's on the bottom lane. And hindi na problema to ng Team Falcons dahil yung Lord ay doon din naman magsuspawn sa linya kung nasaan ang natitirang outer turret ng Onyx Philippines. So technically, yung short lane na naman ay wala na silang pakialam. Pero yung long lane for Team Falcons, kailangan agapan agad ng Onyx Philippines. May 30 segundo pa silang window time para i-push yung mga minions. Kasi if they will keep it at that, pwede silang madelikado knowing na kapag may nag-react, yun na naman yung go time for Team Falcons. Classic 101, Lord Dance 101, yun lang ang gagawin and it's a Moskov game we're talking about. Oo, pwedeng itimbre ng Team Falcons yung Moskov doon sa long lane at mas lalong mape-pressure ang Onyx at mawawala ng oras sa mag-contest sa upcoming Lord fight natin. But in terms of item progression, Savero already securing the Wind of Nature as well. So at least kung sakaling papasok si Super Marco ay hindi niya kailangan indahin ang lahat ng bawas na manggagaling sa Bulletproof. Sa ngayon ay mabagal muna ang takbo ng sayaw ng Lord na ito pero may conceal ng ginamit si Brusco at hindi siya makakahanap ng target. Pero ang gagawin nila ngayon ay transition towards this major objective. Hawak yan ni Savero. Baba sa 30,000 or should I say 30,000 ang HP nitong Lord. At nandun mahahanapin si Kirk pero isa lang. Si Flap lang kanya malalatagan ng HP. Si Kirk ngayon pinapalimutan na iba sa mga members. Pero doon naman si King Kong para kunin ang Lord na ito. Ito damay pa sana si Kyle. Pero double lang ang naman na yun. SOD bibitawan tapos rin-revitalize. And doon na naman si Brusco malalagutan ng hininga. AOG pa kay Brusco para makatakas. Pero si Super Friends ang naubusan ng buhay. Onyx still breathing. Nasa kanila ang Lord. Naku, yung Lord lumiko na agad. Mapapasama ata ang Onyx Philippines dito dahil makakalabas na ang Lord sa vicinity ng base. 25 seconds para kay Super Friends. Pwede pang pumunta ng mid ang Team Falcons. Sila hindi nila nagamit ang major objective. 75% ang HP ng base. Ogwen umaharap. Kyle nagde-dish ng damage. Flap nandun din para sa frontline nitong Falcons. At nandun na naman yung kanilang main agenda para pabagsakin ang bot lane inhibitor. Kalbo na ang base ng Onyx. How will they defend? Mamaya malalaman natin yan pero sa ngayon naging disiplinado ang Team Falcons. Pwede na nilang i-G yung mid lane pero ang naging desisyon ay unti-untihin natin. They don't wanna risk that. They respect yung damage output ng Onyx Philippines. Kanina pa sila nadadali ng mga overextension na yon. And it's good job for Team Falcons to respect that and try to discipline themselves. 100 seconds in for this next objective. The only thing na kayang manalo ng Onyx Philippines dito sa next na Lord fight na to ay ma-address ng maaga yung mga minion waves just like what they did doon sa prior na Lord fight. Nakuha nga nila yung Lord pero they have to quick disengage kasi mataas din naman ang chase mechanics na meron ng Team Falcons. Looking at this instant replay na kung saan hindi na nakalapit si Kyle all because of Super Friends and Kirk. It is perfect for Onyx Philippines but the way na lumaban pa sila at sinubukan nila that split second differential and that SOD na kumonekta mula kay Super Marco, it is go time for Team Falcons. Oo, at kamunti nga pa nga maed ng minions on the side of Onyx Philippines dahil napatagal yung pagstay ng Onyx sa loob ng sarili ng gupat. At sa handset, kalbo na ang base ng Onyx Philippines. It is elimination game number 6 ay
mahihirapan sila mas lalo na waves. sa susunod na Lord fight dahil 3 waves ang kailangan nilang tignan with a Moskov on the side of Team Falcons. In terms of macro advantages ay lamang na lamang talaga ang Team Falcons. Ang laki. If we're gonna measure that real-time win percentage, it's still at 70% for Team Falcons, knowing how they control the map and even the state of the game. Looking at it, Onyx Philippines, kailangan nilang panghawakan din yung kanilang mga immortalities. They have to invest on that kasi hahaba ng hahaba yung team fight and they have to win that extended team fight. At yung extended team fight na yun no, parang hindi, ang hirap din pasahin kasi kung sino bang mananalo dahil hindi natin alam kung biglang tatama yung Violent Requiem dito ni Kyle o kung manghuhuli ba si Ogwen. Haji, just delaying that real world manipulation. Ang daming ginagawa ng mga manlalaro sa larong ito, world-class MLPP, in a way na hindi mo alam kung kailan nila ilalabas sa tamang panahon ang mga barahan nila. And Womi, lagpas 20 minutos na ang ating laban. This goes to show you na mas dahan-dahan na ang approach ng parehas na kupunan kahit lamang ng 3 inhibitors at sandamakmak na tore ang kupunan ng Team Falcons. Hindi sila pwedeng magpadala. Nandun na naman si Savero sa baba. This might be the blitz that Team Falcons is gonna go for. Information is finally there. It's gonna be a 5v4 situation at mamadaliin ito ni Super Marco and the rest of the gang. Pero Super Prince and Kirk, tinutulak sila palayo at mukhang reset na naman ang kanilang gagawin. Hihintayin nilang makabalik itong si Savero. Surgical ang gagawin ng Team Falcons dito. Kulang ang oras ng Onyx Philippines. They have to make a decision now. Kailangan nilang kunin tong Lord. Hahawakan ni Kirk pero na-reset yung wave sa baba. At ay inuunti-unti na. At mukhang lilipat sila ng target dito pero mabilis na naka-eskapo Si Marco, itong si Super Prince. Tignan nyo si Marco. May binabalak na planong masama pero instead lilipat na lang sila dito sa kabila. Nandun na naman yung SOD. The Prince goes down. Idadamay na yata nila yung iba. Andun yung AOG para sana makatulong pa dun sa iba. Pero tingnan mo naman yung minions na nandun sa may banda ibaba. It's still Super Marco dishing the damage. Brusco throwing it all. At siya ay babagsak din. Kirk is gonna be retreating. King Kong and Savero looking to defend. Pero ito na yata ang katapusan. Naghahanap ng paraan. Mga depensa ang Onyx. Pumasok sila. Andun naman si Super Marco and Savero's doing everything he can. Si Flapa nakapagpatigil at si Kirk ay babagsak. Nagpasiklab na sa Maynila pero hindi pa doon matatapos. Gumaling pa sa Cambodia. Ang kinulang sa Arabia ay papawiin sa Europa. Ang ikalawang grand finalist at tutungtong sa Paris. Team Falcons! Grand Final secured para sa Team Falcons. Booking a ticket to Paris as well. Ang World Tour 2.0 ay kumakaway na muli para sa Team Falcons. They may have been brought down to the lower bracket, but they found their way up top, taking flight again to the grand finals and to Paris. And this is perhaps one of the best MLBB series na mapapanood natin. Ang nag-aantay sa Team Falcons ay Team Liquid Philippines. The final. Proud ako sa kanila na lagi akong tutulungan sa mga pag nanadown ako ganun. Kaya super grateful talaga ako. And that fight is something to be proud of, Denise. Grabing puso at tapang. Things are very emotional here right now, super fans. Kirk, just how proud of you are you sa boys? Alam kong it's very heartbreaking for you, but sobrang dami nitong silver linings. Grabe yung pusong pinakita nyo. How proud are you sa isa't isa? At sure ako na sulit ang puyat ng Team Falcons ngayon. Balita ko, 5 AM na silang nakatulog. Kagabi, Flap, uunahin na kita. Nung nasira nyo yung base, anong unang pumasok sa utak mo? Nung nasira nyo yung base for that last game, anong unang pumasok sa utak mo? Unang pumasok sa isip ko yes, Paris. Ganun. Pero at the same time, parang